Ipinatitigil muna ng Korte Suprema ang patakarang no bio, no boto ng COMELEC habang kinekwestiyon ng ilang grupo ang legalidad nito. Narito ang report ni Julius Segovia. Nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa COMELEC ruling na no bio, no boto na nag-uutos na hindi makakaboto sa darating na May 2016 elections ang mga botanteng hindi sumailalim sa biometrics. Issue a temporary restraining order or TRO effective immediately and continuing until further orders from the court, directing the respondent COMELEC to desist from deactivating registered voters without biometric information. Para kay Kabataan Party List Representative Terry Ridon, immediate relief ang TRO na inisyu ng Korte Suprema para sa may 3 milyong botanteng hindi nakapagba-biometrics. Dagdag pa niya, wala na raw dapat dagdag na requirements ng COMELEC sa proseso ng pagboto maliban sa kung anong nakasaad sa saligang batas. Noong isang linggo, kinuwestiyon ng Kabataan Party List sa Korte Suprema ang legalidad ng COMELEC resolutions na nagtatakda ng mandatory biometrics validation. Labag do ito sa karapatan ng milyong-milyong Pilipino na bumoto, lalo na sa mga botanteng may active registration naman sa COMELEC. Sa pinakahuling tala ng COMELEC, kaabot sa mahigit 3 milyong botante ang walang biometrics data. Katumbas ito ng 5.86% ng mahigit 52 million registered voters para sa 2016 national and local elections. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa COMELEC at Solicitor General para magkomento sa inisyu nitong TRO. Nanindigan naman ng COMELEC na legal ang kanilang no bio, no boto campaign. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, mas malaki ang tsansang magkaroon muli ng mga tinatawag na flying voters kung ibabalik ulit sa listahan ang mga botanteng rehistrado pero walang biometrics. Julius Segovia, GMA News.